After a week, nagkasakit na naman siya. Punta ulit kami sa emergency, second week ng January or second or third week ng January. Nakailang balik-balik din kami sa clinic, and then tumagal pa yung sakit niya ng parang mga 8 days. Pag tumatanda ka na talaga, puro ano, ang happiness mo is gamit sa bahay, no mama? Ito, yung design. Starbucks mug. Starbucks. Working with Irish, with the locals and other nationalities. So yon, yung ano lang, medyo advantages, yung mga we can discuss yung struggles working with them, saka kung paano sila mag-work, di ba? Hi guys, welcome back to our channel. So today is February 5th. Actually Monday ngayon, pero wala kaming pasok dahil bank holiday dito sa Ireland. Ano lang tayo, short vlog kasi gagala lang kami. Tala kami city center para mag-unat-unat kasi nakakaano sa bahay, mga ganito ng weather. Ayan, hindi ganun kaganda yung weather, and we're still in winter season. So ayun, medyo may mga nakikita na kami din mga tumutubong flowers, pero medyo malayo pa ang springtime. Yan. So ayun, wala naman sigurong particular na topic, pero i-update namin din kayo sa condition ni Pen. Diba yung first week ng January nagkasakit siya, pero natapos na yung vlog namin doon kasi gumaling siya, pero after a week nagkasakit na naman siya. And then punta ulit kami sa emergency, second week ng January or second or third week ng January. Nakailang balik-balik din kami sa clinic, and then tumagal pa yung sakit niya ng parang mga 8 days. Tapos ngayon umokay siya ulit, mga after 10 days gumaling siya ulit. And then recently nung Friday, stroller na mama, sakay mo na. So recently nung Friday, actually nagkasakit na naman siya, nilagnat siya, and then ayun lang, pinapainom ko lang siya ng Calpol saka Nurofen. Yun yung parang house home remedy namin sa kanya. Ikaw mo na yun yung saka pina-x-ray din pala namin siya nung nagpunta kami ng emergency. Tapos walang nakita sa lungs niya, so clear yung lungs niya. Ayun, nagpapasalamat kami doon. Tapos actually hindi na siya niresetahan kasi okay yung lungs niya. Yung nasa throat na lang daw talaga niya yung ubo, and then hindi na nila alam paano gamutin. So kasi meron ng ini-issue dati na nag-steroid na siya, nag-antibiotic, tapos binigyan kami ng parang cough syrup. Tapos ang problema din, masyado siyang magaan. Actually, naglalaro lang siya sa 13.5 to 14.4. So, for 4 years old daw, masyadong magaan or masyado siyang mapayat. So, yun. Pero hindi pa naman siya ganun ka-malnourished. Yun yung update kay Pen. Tapos, yun, ni-nebulizer lang siya nun. And then,
gumaling siya after 2 days. Nawala na yung ubo niya. So, sabi lang din is parang home remedy naman. Home remedy like ano ng honey, tapos uminom ng maraming tubig. Ayun, thankfully gumaling siya. Tapos ayun, after 10 days nagkasakit siya. Hindi, this Friday lang yun. Pero ngayon okay na siya. Ayan, nakalabas-labas na rin kami ulit. Sayang kasi yung ano. Pero yun, okay naman siya. Sana magtuloy-tuloy kasi kailangan na namin siya din pabakunahan ng flu vaccine. So, expired na yung bakuna niya. Ayun, pero yun, ang suggestion nila, after 7 days or 7 to 10 days na okay yung bata, pwede na ulit namin magpa-flu vaccine. Nagpa-flu vaccine na kami ni Mama Kare, pero nagkasakit din kami recently, yan, sipon ubo. Pero, we're fine. Man talaga. So, kailangan lang si Pen sa weather. Maka-cope up siya sa weather para mas gumaling siya. So yun guys, yung update kay Pen. Hopefully this February gumaling na siya. Diyos ko, ito na talaga yung parang pinakamalala na to, no? Kasi na x-ray na siya, never siya na x-ray last year or nung simula nang dumating kami. Kaya nakakabahala, pero clear naman yung lungs niya. And then ngayon wala na siyang ubo, as in totally gone. So yun. Yan, nandito pala tayo. Favorite, oo. Shannon River. Yan ang King John's. So yun guys, malapit namin sa city. Yung city. Gusto ko itong mga nasa Ha? sa may birds. Huwag tayo masyadong lumaba. Ay, sa labas, B. Ayun, actually wala kaming super plan or kaplano-plano. Kung saan kami pupunta, gusto lang naming lumabas ng bahay. Pero yun, magaling naman na si Pen. Parang 2 days na. Sunday, super okay na siya ngayon. And then ngayon Monday, okay na siya. Kaya nakalabas na rin kami ng bahay. Ang plan lang namin is magbili ng gamit sa bahay. Ayun. At kung ano pa yung pwede naming mabili today. So yun, kasi pag lumalabas ka, parang bibili ka na naman. Pero yun, hindi naman kami gagastos for luxury. Gagastos kami for things that we need in our house. So ayun, ang nasa isip ko is yung mga pots namin medyo luma-luma na. So tingnan namin kung may mabili kami. And then hindi naman kami magmamall, basta dito lang sa city. Then quick coffee or kung ano man makain dyan sa labas. So nandito na tayo sa Tulay. Dito tayo sa Tulay. So guys, first stop, Penny's. Isa to sa parang mga mumurahin na damitan dito. Ano yan? Pang spring na? Dito kami bumili ng mga basic na gamit ni Pen. Bibili namin siya ng hat kasi nangyari dun sa hat niya na
habang suot niya, tas dito nasa stroller kami, nasa stroller siya, biglang nahulog, hindi na namin nakita, kaya wala na naman siyang hat. Speaking of hat, yung ano, hat na yan, ito, ganitong hat, bonnet, mahal. So yun, hanap tayo dito. Movie ang totoo? Parang ngayon, tingnan natin kung may mabibili si Pen dito. Wow! Yan ang napili namin. Actually, wala na kaming choice. Kasi puro ganito na yung ano. Puro ganyan na yung tindang hat ngayon. Pang summer. Ayan lang ang available for winter. So guys, tapos na kami sa Penny's. Saan na tayo, ma? Gala-gala lang. Yan. Ganda talaga dito. One of the cutest Super place. Yeah. Mini Grafton Street. And then add cotton. Oh, really? Yeah, that was the egg. So yun yung nabili lang namin sa Penny's, bedsheet. Tapos hat ni Pen, and then mga kung ano-ano lang pang display. Kaching, kaching. Kaching kaching, 23 euro. Kaching, kaching. Ka-ching, ka-ching. Think there's something going in the wind tonight. Ah, feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin. Oh God, don't know where you end, I start. If this is a dream, don't wake me up. Guys, this is our next stop. Saustrine Green. Yun. Pag tumatanda ka na talaga, puro ano, ang happiness mo is gamit sa bahay, no mama? Kung may magustuhan lang. Tingnan natin kung baka may magustuhan tayo dito. Bibili si mama. Pero parang gusto namin bumili ng mug kasi nabasag yung isang mug namin. Pero gusto kong mug medyo malaki, na ma? Mahilig kasi kami magkape. Pero wala pa rin kami makitang magandang mug. So yun, that's our dilemma. She wants that. For her back now. Her back is itchy. Yeah, this is for my back. Doon. Sayaw siya yun. Ben, harap ka dito. So guys, we are on our way home, pero tambay muna tayo dito sa mini park here. Pen! Ayun. Ito nga pala yung nakabili na kami ng
nakapili na kami ng mug. Starbucks mug yung ano, kasi wala kami makita talaga na gusto namin na mug. Then, so cute. Wag na natin pakita yung presyo. Pakita natin yung mawak mo. Ito, yung design. It's my shoes. Starbucks mug. Yan, Starbucks. So Look. cute! Get it! Ayan, masarap magkape dito ngayon. So yun, medyo okay kahit medyo makulimlim, no? At least hindi masyadong mahangin at hindi umuulan. Oh. Kung madalas kayong nanonood ng mga videos namin the past, we are currently working in an accounting firm. Kami dalawa ni Mama Kare. Pero magkaiba kami ng department ni Mama Kare. Ako sa finance and then si Mama Kare sa operation, sa mismong audit department. So yun. So discuss lang namin yung parang work experience namin dito sa Ireland. Specifically yung paano yung work ethics dito, working with Irish, with the locals and other nationalities. So yon yung medyo advantages, yung mga we can discuss yung struggles working with them, saka kung paano sila mag-work, di ba? So, yun, isa sa pinaka-struggle na experience namin dito is yung talaga. Yung pinaka-main, alam mo naman, yung language barrier. Kasi yun, may alam naman kaming mag-English, pero syempre, hindi yun yung first, baka mawala anak mo, hindi yun yung first language natin. Ang mother tongue natin, syempre, Tagalog, Filipino language. So, in my part, wala akong katrabahong Pinoy. Majority of my workmates are locals here in Ireland. Meron din akong katrabaho in different parts of Europe like Polish, Lithuanians. Meron din akong ka-work na mga Asian like mga Indians. So napaka-diverse dito sa Ireland. Ayun, medyo ang pinaka-struggle ko is yung speaking with them. Yung mismong speaking talaga kasi hindi ako ganun ka magaling mag-English. Pero yun, nakakatawid naman. Saka ang importante na iintindihan ka nila at alam mo yung parang thoughts mo, yung gusto mong sabihin. Yun yung pinaka-importante. Yun lang din naman. Pero isa pang struggle is yung pag-intindi sa kanila kasi minsan sobrang bilis nilang magsalita. Hindi mo na maintindihan talaga sinasabi nila, lalo na yung mga elderlies. Yung mga medyo may edad na actually mga lalaki pa no. Yung parang minsan kasi bumubulong lang sila. Pero yon, mabilis din magsalita. So, minsan gano'n na lang naiintindihan ko. Pero yon, nakaka-survive naman. Mahirap lang din kasi parang sobrang yung 8 hours na pakikipag-communicate sa kanila, yun yung mahirap kasi most of the time nasa bahay lang ako, wala si Mama Kare. So ang hirap, parang gusto ko rin minsan magpahinga naman, mag-Tagalog na lang kasi pag nag-i-English ka, sa utak mo i-translate mo pa. Sino ba makaka-relate diyan? Pag mag-English mo, bago mo sabihin, parang tina-translate mo pa siya from Tagalog, di ba, Mama? Ita-translate mo yung message nila from English to Tagalog. And then yung response mo, ita-translate mo pa from Tagalog to English. So, yun yung Pero nakaka-drain talaga, lalo na pagka alas 4 na. Parang gusto mo na lang mag-shutdown. I have a new hat. Ayun.
Tsaka, Pero medyo nasasanay na din kasi si Pen actually, to tell you honestly, si Pen talaga, kinakausap namin siya ng English without, parang hindi namin intention. Kasi nag-English siya, pero pag kami ni Mama Kari talaga Tagalog. Pero pagdating kay Pen, napapa-English kami kasi English yung parang mother tongue niya. Pero in fairness naman, nakakaintindi talaga siya ng Tagalog. Chismosa nga yan eh. Pagka nag-usap kami, nakikinig. di ba iba-iba din kasi yung accent? Depende kung saan galing county. Lapit ka kasi baka hindi ka naririnig. Dito ka dito. Ah. Hindi, parang sabi natin na parang mag-a-adjust ka din depende kung saan galing county yung kausap mo. Oo. Parang sa Pinas din, no? Iba-iba yung accent nila. Depende kung saan galing. Kung saan county galing yung local. So, ayun, hindi sila gano'n ka-consistent. So, medyo, ayun, ako personally, nahirapan. Kasi, lalo ka na kasi dealing with clients ka pa. Kaya minsan mas okay pa yung You love me, I love you. I will virtual lang. you, and I don't love you. Nagagamitan mo ng headset and na I- focus and ka. you Kapag don't in love person, No. medyo And mas I don't mahirap love you. siya. Oo, yun din I'll yung call ano the ko eh. police and they will arrest you. Ben, wag kami nga. Yun din yung struggle ko umpisa kasi pagka interview, kailangan importante naka-headset ako kasi hindi ko sila maintindihan kapag yung loudspeaker. So, yun. May time pa kasi Bluetooth speaker pa ako na hindi nila ako naririnig dahil may distortion, ganyan. So, yun. Pero, yun, nakaka-survive naman. Masanay ka din. Masanay ka. Ano pa? Yung pagdating natin, ang medyo nahirapan tayo yung pag-pronounce ng mga pangalan nila. Oo, isa pa yun. Yung, parang babanggitin ko, tapos isulat ko na lang yung i-spell ko na lang dyan sa ano. Kakaiba yung mga pangalan. And yung pag-pronounce ng Oo, pangalan may nila. time pa na yung during parang, dito, yung job offer ko na, ang spelling ng pangalan niya, S-I-N-E-A-D. So, bago kami mag-call, sinearch ko pa sa YouTube kung paano pag-pronounce ang pangalan niya kasi syempre nakakahiya din. So kailangan mo talagang mag-adjust. Mag-research din. So sinearch ko yung pangalan. So yung pangalan na sinabi ko, ang pagka-pronounce niya is Sinead. So kung hindi ako nag-research, babanggitin ko siya as Sinead. Sinead. Sinead, tas Ifa. Spell ng Ifa. Ayun na, i-flash ko na lang doon. Ifa, Onya, Shoban, Own. Tapos, ano pa ba? May isa pa na partner to, kaya tumawag siya sa akin, hindi ko sinagot kasi hindi ko alam. Hindi ko alam banggitin yung pangalan niya. So, nag-research ko ng pangalan niya bago ko siya tawagan ulit. Shymus. Pero ang spelling ay S-E-A-M-U-S. Shymus yata. Neve. Ashling. Ayun, Neve. Ashling. Tapos, anong isa? Yung Quiva. Quiva. Yung pinakamahirap. Oo. Ayun. Yan lang, nakakatuwa din. Pero medyo awkward sa umpisa. Pero masasanay ka din. Diba? Yun, research din. Kapag kakaiba yung pangalan, mag-research din muna kayo kung paano i-pronounce. Kasi, di ba, ang pangit din na, yung katawan yung Onya, Aine. Aine mo mababasa, di ba? So, yun lang naman. Yun, sinishare lang din namin experience namin regarding sa specifically work. Sa communication. Specifically sa language barrier. Kasi napaka-importante niya, lalo na sa atin na bago lang dito sa bansang to. Although may experience kami in other foreign countries na mag-work like Jamaica and US, pero kasi yung naman yun, parang mas familiar tayo sa accent nila. Mas madali intindihin ng no? Comment nga kayo. Kung kasi mas comfortable ako sa US English. US accent. Oo. Tas yung Jamaica din, okay din. Although meron din silang yung lingo. Pero may sila yung
yung mga accent nila napaka-strong. Kala mo galit sila. Pero madaling intindihin. Hindi naman. Madali Naman intindihin, actually. So, yun. Pero dito naman, nag-a-adjust din naman yung mga kausap mo na lokal. So, parang pag hindi mo naintindihan, uulitin naman. Kaya lang siguro parang nawawala na din sa loob nila na siguro na ang kausap nila yung non-Irish. Kaya, minsan, hindi nila siguro na-consider kaya ang bilis mahirap intindihin. Pero kung i-compare mo, mas naintindihan ko yung Irish accent kaysa sa UK. Yung UK kasi kakaiba, hindi sila pare-pareho, parang may mga iba-iba yung accent nila kada province. So meron ako katrabaho sa Northern Ireland, hindi ko talaga siya naintindihan. Tapos napapangiti na lang ako, tapos napapangiti lang din siya. Sabi, yung pala nagtatanong siya, tapos ngiti lang reply ko. Ganun, nakakahiya. Minsan nga, di ko na nire-reply. Struggle talaga. Dead mo na lang ako pag di ko naintindihan. Oo. Lalo pag hindi naman gano'n ka-importante. Dead mo na lang. Ang mahirap niyan pag nagmi-minutes ka. Yan na nga. Ganun yung problem. Kaya ginagawa namin, nagre-record. Nire-record lang. O kaya nangihingi ng notes sa ibang... Oo, sa ibang naka-meeting mo. Okay. Yun. So far okay naman. Chocolate. 7 months na ako nag-work sa office, sa work ko. Si Mama Kare ay more than 1 year na. Ayun. So yun lang. Ayoko masyadong mahaba ang video. Share lang namin yung experience namin. First hand work experience dito sa Ireland. Which is, generally, okay sila. Mababait ang Irish, ang mga locals. Ayun. So, thank you for watching and please subscribe to our channel. Bye-bye!